Ang kwentong ito ay nangyari taong 1983 sa lugar ng Kabisayaan. Noong unang panahon, sa mga kaakit-akit na isla ng Pilipinas, may nakatirang isang matalino at mabait na mambabarang. Nagngangalang itong Juana. Si Juana ay kilala sa malayo at sa buong mundo para sa kanyang pambihirang kakayahan na makipag-usap sa mga nilalang at espiritu na naninirahan naman sa kanyang kagubatan na nakapalibot sa kanilang nayon. Si Juana ay nagtataglay ng malalim na koneksyon sa kalikasan. Ang kanyang mahaba at umaagos na buhok ay kahawig ng kulay ng mayamang lupa. At ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang kristal na malinaw na tubig ng karagatan ng Pilipinas. Nakatira siya sa isang maliit na bahay na gawa sa kawayan. Nakatago ito sa gitna ng mayayabong halaman sa kagubatan. Ang kanyang tahanan ay puno ng makukulay na mga bulaklak na sumisimbolo sa pagkakaisa na ibinahagi niya sa mga nilalang sa kanyang paligid. Hinahanap ng mga taga-nayon ang karunungan ni Juana sa tuwing sila ay nakakaranas ng mga problema o nahaharap sa mahiwagang karamdaman. Ang kanyang reputasyon bilang isang biyasang manggagamot at tagapagtanggol ng kanyang komunidad ay lumalago sa bawat araw. Naniniwala ang mga tao na ang paghipo ni Juana ay makapagpapagaling sa walang lunas at makapagbibigay ginhawa sa mga kaluluwang naguguluhan. Isang araw, isang batang lalaki na nagngangalang Miguel ang dumating sa nayon ni Juana. Humingi ng tulong sa kanya. Ang lola ni Miguel ay nagkasakit ng malubha at ang mga lokal na manggagamot ay nabigong makapagbigay ng lunas. Desperado naman at puno ng pag-asa na lumapit siya sa tahanan ni Juana. Umaasa na ang kanyang maalamat na kapangyarihan ay maililigtas ang kanyang pinakamamahal na lola. Malugod na tinanggap ni Juana si Miguel at matamang nakinig sa kanyang mga alalahanin. Lubang na antig sa pagmamahal nito sa kanyang lola. Nangako itong gagawin ang lahat para makatulong. Dinala ni Juana si Miguel sa isang sagradong paglilinis sa kagubatan, kung saan nagsasagawa siya ng mga sinaunang ritual upang ipatawag ang mga espiritu ng pagpapagaling. Habang ang buwan ay tumataas sa itaas ng mga taluktok ng puno, sinimulan ni Juana ang kanyang mga engkantasyon. Ang kanyang tinig ay sumasabay sa mga bulong ng hangin. Ang mga tunog ng kalikasan ay tila sumasayaw sa paligid niya. Dala ang kanyang mga pagsusumamo para sa tulong ng mga espiritong naninirahan sa kalangitan. Ang mga araw ay naging gabi at ang mga dedikasyon ni Juana sa pagpapagaling sa lola ni Miguel ay hindi natitinag. Siya ay walang kapaguran na gumagawa ng mga herbal na remedyo at umawit ng mga sinaunang lengguwahe. Determinadong magdulot ng ginhawa sa may sakit na babae. Ang mga taga-nayon ay namangha sa kanyang walang humpay na pangako dahil hindi pa sila nakakakita ng gayong debosyon sa pagtulong sa iba. Sa wakas, pagkatapos ng mga linggo ng walang humpay na pagsisikap, nagbunga ang dedikasyon ni Juana. Nagising ang lola ni Miguel isang umaga. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa panibagong sigla. Ang nayon ay nagalak, ipinagdiriwang
ang mahimalang paggaling na dulot ng hindi natitinag na determinasyon ni Juana at ang kanyang matalim na koneksyon sa mga nilalang. Ang balita tungkol sa pambihirang kakayahan ni Juana sa pagpapagaling ay kumalat na parang napakalaking apoy na umabot sa pandinig ng mga tao na malayo sa kanyang nayon. Ang mga tao mula sa malalayong lupain ay dumagsa upang humingi ng tulong sa kanya. Umaasang makakahanap ng aliw at lunas sa kanyang banayad na paghipo. Si Juana, bilang mabait na kaluluwa niya, ay tinanggap ang bawat tao ng bukas ang mga kamay na nag-aalok sa kanila ng kanyang karunungan at nakapagpapagaling na lakas. Gayunpaman, ang bagong katanyagan ni Juana ay nakatawag din ng atensyon ng mga taong naghahangad na pagsamantalahan ng kanyang kapangyarihan. Isang grupo ng masasamang mangkukulam na inggit sa kanyang mga kakayahan. Nagsabuatan upang nakawin ang kanyang mahika at gamitin ito para sa kanilang makasariling mga pakinabang. Lingid sa kaalaman ni Juana, may nagbabadyang panganib sa paligid. Isang nakamamatay na gabi habang naglalakad si Juana sa kagubatan. Siya ay tinambangan ng mga mangkukulam. Nagbigay sila ng isang malakas na usal na nahuli siya sa isang estado ng malalim na pagkakatulog. Naging dahilan upang hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan. Naniniwala ang mga mangkukulam na nagtagumpay sila sa kanilang masamang plano. Sa paniniwalang napatahimik na nila ang makapangyarihang mambabarang. Malayo sa pagkawasak ang diwa ni Juana. Sa kanyang pagkakatulog, nakaugnay siya sa mga espiritong naging kaibigan niya sa mga nakaraang taon. Bumulong sila ng mga salita ng pampatibay loob at nagsiwalat ng nakatagong kapangyarihan sa loob niya na kahit siya ay hindi alam. Habang lumilipas ang mga araw, sa mga linggo, nanatiling hindi gumagalaw ang katawan ni Juana. Ngunit lumakas ang kanyang espiritu. Sinilip niya ng malalim ang mga sulok ng kanyang isipan. Hinahanap ang pinanggagalingan ng kanyang natutulog na kapangyarihan. Ginabayaan ng mga espiritu, natuklasan niya ang isang imbakan ng enerhiya na palaging nasa loob niya. Naghihintay lamang itong magising. Sa kanyang bagong nahanap na panloob na lakas, ang espiritu ni Juana ay pumailan lang lampas sa pisikal na kaharian. Bumisita siya sa malalayong lupain na kumukonekta sa makapangyarihang mga nilalang at sinaunang puwersa na lahat ay kinikilala ang kanyang potensyal. Ibinahagi nila ang kanyang kaalaman. Tinuturuan siya ng mga usal at ritual na hindi pa niya nakatagpo noon pa man. Samantala, pabalik sa nayon, nagluksa ang mga tao sa kawalan ng kanilang minamahal na manggagamot. Si Miguel, na determinadong ibalik si Juana, ay nagsimula sa isang mapanganib na paglalakbay upang mahanap, maalamat na anting-anting na panggising. Ayon sa alamat, ang anting-anting ay nagtataglay ng kapangyarihang masira ang anumang pinakamalalim na pagkakatulog. Naglakbay naman si Miguel sa mapanlinlang na kagubatan. Tumawid sa rumaragasang ilog at umakyat sa matataas na bundok.
Nakatagpo siya ng maraming mga hadlang at hinarap ang kanyang pinakamalalim na takot. Ngunit dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang lola at sa kanyang hindi natitinag na pananampalataya kay Juana, nagpatuloy pa rin siya. Matapos ang mga buwan ng walang humpay na pagtugis, dumating si Miguel sa kuwebang bumubulong kung saan sinasabing naninirahan ang anting-anting ng panggising. Ginagabayan ng mga bulong na dala ng hangin, nilakbay niya ang mapanlinlang na daan sa loob ng yungib. Iniiwasan ng mga bitag at nalampasan ng mga pagsubok na sumubok sa kanyang katapangan at determinasyon. Sa wakas, narating ni Miguel ang puso ng kuweba, kung saan nakahiga ang maningning na anting-anting sa ibabaw ng isang pedestal. Sa nanginginig na mga kamay, hinawakan niya ang anting-anting. Paghawak niya dito, naramdaman ang pagdagsa ng kapangyarihan at pag-asa na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Alam niyang oras na upang bumalik sa nayon at gisingin si Juana mula sa kanyang pagkakatulog. Pagbalik ni Miguel sa nayon, nalaman ng mga mangkukulam ang kanyang presensya at ang kanyang paghahanap. Alam nilang kapag nagtagumpay siya sa pag-gising kay Juana, magugunaw ang kanilang mga plano. Determinado silang pigilan siya. Gumawa sila ng isang malakas na bagyo na nagpakawala ng kulog at kidlat sa nayon. Hindi naman napigilan, idiniin ni Miguel, mahigpit na hinawakan ang agimat ng paggising. Narating niya ang kanyang bahay, nakawayan at inilagay ang anting-anting sa dibdib nito. Habang ang anting-anting ay kumikinang sa isang makinang na liwanag, ang katawan ni Juana ay gumalaw at ang kanyang mga mata ay pumipikit. Sobrang lakas. Napaupo si Juana, tumindi ang kanyang sintido at ganap na numbalik ang kanyang kapangyarihan. Nararamdaman niya ang unos na humahagupit sa labas. Sa pinakamalakas ng kahalayan ng mga mangkukulam, sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, tinawag niya ang mga espiritu sa kanyang tabi at magkasama silang lumika ng isang proteksyon na kalasag sa paligid ng nayon. Nag-iwas sa mga mapanirang puwersa. Magkatabi sina Juana at Miguel, puno ng pasasalamat at determinasyon ng kanilang mga puso. Alam nilang malayo pa ang kanilang paglalakbay. Sa kanilang pinagsamang lakas at hindi natitinag na paniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at kabutihan, nanumpa silang protektahan ng kanilang nayon mula sa anumang kasamaan na magbabanta sa kapayapaan nito. Ang salita ng pagkagising at pagtatagumpay ni Juana sa mga mangkukulam ay kumalat sa buong lupain na nagbibigay inspirasyon sa mga puso ng mga nawalan ng pananampalataya. Ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay dumagsa kay Juana, naghahanap ng kanyang patnubay at pagpapagaling na hawakan. Ang kanyang nayon ay isang santuaryo para sa mga nangangailangan. Isang lugar kung saan ang mga himala at ang kapangyarihan ng pagmamahal at pakikiramay ay naghari sa pinaka-mataas. At kaya, ipinagpatuloy ni Juana at Miguel ang kanilang paglalakbay. Nagpalaganap ng mga liwanag at kagalingan saan man sila magpunta. Naglakbay sina Juana at Miguel sa malalayong lugar. Nakipagsapalaran sa malalayong lupain at nakatagpo ng magkaibang kultura. Ibinahagi nila ang kanilang kaalaman at turo na nag-aalok ng pagpapagaling at patnubay sa lahat. Magkasama sila
ay naging isang tanglaw ng pag-asa at isang puwersa para sa positibong pagbabago sa isang mundo na madalas na sinasalot ng kadiliman. Habang lumalago ang kanilang reputasyon, lumakas din ang mga paglaban ng mga nagnanais na mapanatili ang kontrol at kapangyarihan. Ang mga makapangyarihang mangkukulam, mga tiwaling pinuno, at mga naiinggit na karibal ay naghangad na patayin ang liwanag na dinala nila Juana at Miguel. Ngunit ang kanilang di natitinag na paniniwala sa likas na kabutihan ng sangkatauhan at ang kanilang hindi sumusukong dedikasyon sa kanilang misyon na pagpapanatili na matatag sa harap ng kahirapan. Sa bawat hamon na kanilang kinakaharap, natuklasan naman ni Juana at Miguel ang mga bagong lalim ng kanilang kapangyarihan. Ang mga kakayahan ni Juana sa pagpapagaling ay lumawak ng higit pa sa mga pisikal na karamdaman na sumasaklaw sa larangan ng emosyonal at espiritual na pagpapagaling. Tinulungan niya ang mga tao na makahanap ng aliw sa kanilang pinakamadilim na sandali, na ginagabayan sila tungo sa pagtuklas sa sarili at kapayapaan sa loob. Hindi nasusukat ang epekto ni Juana at Miguel sa mundo. Hindi lamang nila ginising ang isang nayon, kundi ginising nila ang buong mundo sa kapangyarihan ng pag-ibig, pagkakaisa at pakikiramay. Ipinakita ng kanilang paglalakbay na kahit na ang pinakamahaba at pinakamadilim na gabi ay maaaring madaig ng hindi natitinag na pananampalataya at kahangdaang ipaglaban ng tama. At kaya nagpatuloy ang kwento ni Juana at Miguel habang naglalakbay sila sa mga panahong nagpapalaganap ng pagmamahal at pagpapagaling saan man sila magpunta. Ang kanilang mga pangalan ay naging isang kasing kahulugan ng katapangan at kabaitan, at ang kanilang mga espiritu ay nabuhay magpakailanman, na gumagabay sa mga naghahangad na gawing mas magandang lugar ang mundo. At sa bandang huli, hindi lamang ang nayon ng kanilang nagising, ang sama-samang diwa ng sangkatauhan na tuluyang binago ng walang patid na pag-ibig at liwanag nina Juana at Miguel kontra sa mangkukulam. Okay, yun, so medyo bitin yung sinend ng sender natin, no. Saka medyo matagal na to, 880, 83, yun. So, medyo hindi lang natin nagustuhan, no, na hindi sinabi rito sa kwento na parang, kumbaga, kung nagkatuluyan ba talaga si Juana at Miguel. Kasi, kung kayo mismo masusubaybayan nyo mula una, kumbaga, nagsama sila hanggang dulo, no. Saka yung pagkuha ni Miguel dun sa, sa anting-anting na panggising, yun, isa yun sa mga magandang anting-anting, no, na ang hirap, no, ang dami rin dinanas ni Miguel. Siguro hindi lang na lahat dito sa kwento, pero biruin nyo, yung mangkukulam na nakaharap din nila, panigurado akong malakas din yun kasi nagawang mapatulog si Juana, di ba? So, yun lang, medyo bitin lang tayo sa kwento, pero sana may part 2 to, no? Tingnan natin kung mag-aano pa ulit si sender. Yan. So, ngayon ito lang muna. Kayo, kung okay sa inyo yung mga ganitong kwento na pinapadala sa atin, mag-comment lang kayo sa baba. Tapos, i-share nyo na rin yung video. I-like nyo. Yun. So, maraming salamat. Yun lang.